Tila drama ang nangyaring pagdinig sa Senado dahil sa pananahimik ni Senator Tulfo patungkol sa diumano'y dayaan na nagaganap sa PCSO. Ikinagulat ng mga nakasubaybay sa pagdinig sa Senado ang biglaang pananahimik ng senador na kung saan issue dito ay ang linggo-linggong pagkakapanalo at di umano'y katropa lamang ni Mel Robles ang siyang nananalo ng milyon-milyon. Kung matatandaan sa unang pagdinig ay sinabi ni Tulfo na gagamitin niya ang kanyang sariling pera upang malaman ang katotohanan at papaimbestigahan ang PCSO. Subalit bigla na lang tinapos kaagad ang issue. Ayon sa komento ng mga netizens ay tapang-tapangan lamang si Tulfo, pero pag natapalan na raw ay nananahimik na. Tumahimik na siya. Tumiklop na. Wala. Oh, baka may corruption. Yun nga. nga. Yun ang may tanong. common sense. Diba? Bakit Ayun. nawala? Bakit Ayun ang tumiklop? pwede mo sabihan si Meldo na common sense. Yeah, Bakit Senator mo- Tulfo, ano Yan. nangyari dito? What happened to that investigation? Sana yung investigators mo. If you're quiet now, that common sense tells me there's corruption. At sabi ha? niya, sa kanyang sariling Loko ka, pera, ha? mag-hire daw siya ng mga investigator. Sana. Pero Sana wala na. tumiklop na. Wala na, tumahimik sila. Oh, Are you tumiklop. sure? Really? Kaya He was pala- so bombastic that time, yeah. Bidang-bida, Kaya nga hindi sana for the show lang ang nangyaring hearing na iyon. No. Eh alam naman natin, lagi nilang show but ang wait a Pero minute. nakakalungkot yung yung attitude ng dalawang senador. Nakita natin doon we would like also to call out Senator Amy Marcos and Senator Jingo Estrada, nandun sila. Sana man lang sinabihan si Senator Raffy Tulfo, Senator, can we give a time for these gentlemen to bring their other records and documents and to explain properly before we conclude? Sana ganun po din ang ginawa ni Senator Amy Marcos at ni Senator Jingo Estrada para ma-remind kung hindi man papagsabihan itong si Raffy Tulfo. Senador na po kayo. Pag nasa Senado kayo, you exercise the powers vested in your office as a Senator of the Republic, and you do not do that as Correct. part of your media mileage or as part of your program sa television. Correct. Kung saan ka nakilala. But it's worrisome that he hasn't followed up with that PCSO. Question. Wala pa po, Questionable yun. ma'am. Ha? Wala pa? Ayan ang Wala pa. tanong ng ating mga kababayan. Asan na daw Oh po? my. At So, Ang sindikato ng operasyon ng correct. PCSO. Ayun, halatang-halata Oh. talaga. Pero ito kasi if kaya... if he's silent about this, then common sense tells us that he's on the take. Oh, ano that ba there's ito? corruption. May Senator corruption din ba? Tulfo. Oh, yun ang tanong ng taong Yun bayan. ang May common corruption? sense sa akin, ha? Ewan ko sa inyo, yan ang opinion ko. Opo. Yan, kaya yan, ang importante po ay pahalagahan po natin ang mga programa na napaka-importante So sad. sa ating bayan. Na akala mo naggagaling-galingan ka, na pinangako mo sa taong bayan nung unang hearing dyan sa PCSO, na sinabi mo na gagastos ka ng sarili mong pera para ipaforensik, okay, ang mga mga makina na ginamit, yung mga technology dyan sa PCSO, ipaforensik mo ang mga o ipaimbestigahan mo yung mga taong pinanalo sa loto, yung mga loan bettors. Pero again, bigla ka nga tumiklop kasi ang tanong ng bayan, natanggap mo na ba ang 1 bilyon? Na ayon sa ating source, ay binabackdoor ka ni Lisa, ni Butod, at ni Mel Robles. Kaya all of a sudden, sa second hearing, alright, nawala si Robles, bumait ka na. Okay? Hindi mo na in-insist yung sinasabi mong paiimbestigahan mo itong mga nanalo at ibabangga mo sa BIR, di ba? Yung mga nanalo, na kunyari si Pep, yung pinsan kunyari ni Robles, di ba? Ibabangga mo yung claim nilang panalo sa BIR kung nagbayad sila ng tax. Dapat hindi ka lang magtatapos sa babangga ng BIR. Kasi mga kababayan, sa inyong kaalaman, ang BIR ay kasabwat din ni Butod at sila-sila po yan ang nag-appoint niyan. So definitely, kung anong utos ni Butod na doktorin ang mga BIR records ay kayang-kayang gawin. So Tulfo, gawin mo ang tama, but I doubt it. You know why, mga kababayan? A day before, nung second hearing ni Tulfo dyan sa Senado na kung saan hindi dumating si Robles, ayon sa ating source, mga kababayan, ay lumipad siya sa Japan. Okay? Lumipad si Melyonario sa Japan para what? Mga kababayan,
Para anong gawin niya doon? Magbitbit ng pera, magdeposito, pwedeng ganon. So ngayon, Tulfo, hinahamon kita. Rapi Tulfo. Ipatawag mo ang immigration, kung sino may patawag mo, pero lahat nga kasabwat nila yan dahil ang immigration is under the roof of Remulla. But sa inyong mga kaalaman, para sa inyong kaalaman mga kababayan, a day before po, ayon sa ating source o sa ating puting ahas, lumipad si Robles papuntang Japan. At kararating lang noong Pebrero 8. Tanong, anong ginagawa ni Robles sa Japan? Nagdeposito ba siya ng pera? Nagbitbit ba siya ng mga pokpokita? Or whatsoever? Sino ang dinala niya doon? Ano ang misyon ni Robles bilang isang general manager ng PCSO? Tulfo, hinahamon kita. Dahil pag grandstanding ka, pabida ka lahat na naggagaling-galingan ka, di ba? Ikaw ang magaling dyan. O paimbestigahan ko, NBI, forensic, lahat ng mga ahensya, DICT, chuchu-chuchu, anuhin ko yan, ibabangga natin itong mga lone bettors, eklabush. Tapos biglang bumahag ang iyong maliit na pototoy, o ang iyong maliit na itlog, kasi laki din ni Kuting. Kasi nga ang question ng bayan, nabayaran ka na ba? Kayo ni Pimentel, natanggap nyo na ba ang bilyon? Bakit hindi mo ipatawag ang immigration? Ayan, tinutulungan na kita. Dahil ang yabang mo, Tulfo. Diba? Alam mo na mayroong binili na 30 million worth na makina ang milyonaryo para doon nila lutuin, okay, ang mga mananalo na mga loan bettors. Na-mention mo din yan sa unang hearing. Pero ngayon, bumahag na yung kasing liit ng butiki na jetlog mo. I challenge you, ipasumon mo, ipasupina mo ang immigration at alamin kung ano ang ginagawa ni Robles sa Japan for 1 week, mga kababayan. 1 week, kaya hindi siya naka-attend nung second hearing kasi pumunta ng Japan. Imagine niyo, gano'n na lang kayo babuyin, bastusin ang ating batas, ang ating konstitusyon. Ang ginawa ni Robles ay what? Nagkaroon ng proxy, okay, na magre-represent sa kanya, at doon sa second hearing na yun, kung napanood ninyo, di ba? Itinanggi na ng isa sa mga resource person doon na pwedeng distrong ka rin yung source code na pinag-uusapan doon ng general manager as assistant manager. Remember that? Nung second hearing, sinabi hindi kaya. So, naglaban bawi yung kanilang statement. Pero, nung first hearing, sinabi doon ng tiga DICT na yes, pwedeng manipulahin ni Robles at ng kanyang assistant manager. So, ikaw, Tulfo, kung tulugang para ka sa Pilipino, which is alam namin, okay, dahil para ka lang sa mga chismoso-chismosa, para ka lang sa views, para ka lang pagkitaan mo ang problema ng Pilipino, i-drag mo ang mga kahiyan ng bawat pamilya dyan sa iyong vlog. At nagamit mo nga sila at naging ganap ka ng senador at umasa sila na ikaw ay magiging what? Tagapagtanggol ng Pilipino dahil ang yabang mo sa iyong mga vlogs. Pero pagdating pala dyan sa Senado, ikaw ay isang bahag ang buntot, bahag ang pototoy na kasing laki ng butiki na katulad ni Kuting. Dahil kung ano yung tapang-tapangan mo na pakita, eh ganun din ang kaduwagan mo. Kaya nga ang tanong, sa ngalan ba ng 1 bilyong piso? Mga kababayan, sukang-suka na tayong lahat sa ginagawa ng gobyernong ito. Dahil gusto talaga kayong gawing mangmang, gusto kayong gawing polboronic, gusto nilang kunin lahat ng pera ninyo. Kayong mga OFW, lahat tayo actually, whether you are tendera, construction worker, lalo na sa Pilipinas, kayo po ang nagsasakripisyo. Imagine niyo ang general manager ng PCSO na si Milyonaryo. Nagsasarap ng bakasyon sa Japan. Kaya ang sagot ko, ano ginawa mo doon? Maliban sa pagta-transport ng kung ano man ang tinransport mo. Dahil yan ang sabi sa atin ng ating source. Anong ginawa mo sa Japan? February 8, mat-check ka ng immigration para mapatunayan dito kung tama yung sinasabi ng ating source. Kaya nga tinutulungan natin, dapat nga tayo ay katuwang para masusog ito mga buwaka ng inang ito. Pero
habang tayo ay nagiging critical tayo sa gobyerno ni Botod, gusto nila tayong gurgurin lahat. Pero hindi sila magwawagi kasi mas marami tayo. At ikaw, Mel Yonario, at ikaw, jowa ni Mel. Ayan, 'di ba? Yung si binanggit ni Lisa, yung Shay, yung pangalan ng asawa niya. Alam mo ba? Ayon sa aking puting ahas, na kaibigan ng Pokpokita na idinala ni Robles, ayon sa kanya, sa Raffles Makati, ang mga Pokpokita po ay nanalo sa loto. In what way? Paano to, Maharlika? Tingnan natin. Okay? Mga kababayan, sariwang-sariwang balita na gustong iparating sa inyo na itong si Langka, okay, na yung face lock niya ay parang kadkara ng nyug, maliban sa Langka. Itong face lock ni Melyonario, na parang ang kadkara ng Langka, ay nakuha pang magpanalo ng mga Pokpokita na girlaloo na dinadala po niya sa Raffles Residence dyan sa Makati, na kung saan po ang mga unit na pinagdadalhan ng mga Pokpokita na pinapanalo nila na kahit hindi tumataya sa loto, imagine mo, kahit hindi ka tumaya, pag Pokpokita ka lang na sumutsurba-tsurba ka, panalo ka na. Dahil dinadala nila at sinutsurba dyan sa Raffles Residence sa Makati. At ito po ang mga units na ito ay pagmamay-ari ng kaibigan ni Langka na mga Chinese na mga high roller. Okay, yung mga big time. Okay, hindi ko alam kung high roller lang ba o sindikato or what. Hindi nabanggit dito. Pero dyan po, dinadala, ayon dito sa ating balita, Miss Maharlika, dyan po, dinadala, okay? Na sabi niya, nahuli ko na nagdala. Ayan, baka mamagorgor to. Sabi, nahuli ko na nagdala ng mga Pokpokita. Itong si GM. Okay? Hindi yan alam ng kanyang Diyosawa. O, alam mo na ngayon. O, puntahan mo yung Raffles. O, 'di ba? Alam niyo, sweet-sweetan kayo. Hindi kayo magiging masaya lang sa nakaw ng pera. Ibubukilan namin kayo dito. Dahil maraming puting asa nakakita sa inyo. Sabi niya, Miss Maharlika, gamit po yung mga high roller na mga Chinese. Ayan, dinadala po ang mga babae, mga Pokpokita dito sa Raffles Residence. Actually, ang sabi ng ating dito, concerned citizen, actually, Miss Maharlika, barya lang po yan sa PCSO eh. Mas marami ang ninanakaw nila butod dyan sa Congress. Right? So, ngayon, Tulfo, challenge sa'yo, magpatawag ka sa susunod na hearing kung meron pa, ewan ko, may susunod ba ng hearing? Tawagin mo ang immigration para pasinungalingan yung sinabi ng source ko na 1 week nagbakasyon si Robles sa Japan. Ngayon, mga kababayan, nakita nyo? Mga taong gobyerno. Ano doon? Nagra-raffle sila doon sa Japan? Doon sila nagbibigay ng mga panalo, doon sa ibang mga Pokpokita din. Maliban sa Makati, tapos sa Japan meron pa. So, eto yung ugat ng kahirapan nating lahat. Na ang PCSO, maliban pa sa nag-trending na nag-viral na 1.7 million na po yung video ni Lisa Smugs ni Botod na binati niya si Robles ng sama ng birthday greetings. At sinabi niya, sama-sama tayong babangon muli para maging milyonaryo. Doon sa mga magagaling na kompositor ng kanta, mga kabataan, baka gusto niyong gawa ng kanta yan. Diba? Yung milyonaryo. I-flash nyo yung mga pinagsasabi ni Lisa Smugs. Gawin nyo ng mix-mix nyo. Pwede maging kanta yan. Kasi may gumawa na ng kanta ng Tambalos at saka Pulburon, diba? Galingan nyo na. Doon sa band na yon, mga gumawa nun. So ngayon, mga kababayan, 1.7 million na yan. But dun pa lang sa TikTok ko. Wala pa yung iba pang mga yung iba pang mga social media account ng mga random vloggers or people na ini-echo nyo ito. Kaya ang laki po ninyong katuwang sa tungo sa laban na ito dahil galit na galit si Lisa Smugs na nagba-viral siya. Dun sa sama-sama tayong maging milyonaryo. At ako po ang nagbigay sa inyo yan. Imagine niyo mga kababayan, that greetings ay for private consumption lang nila doon. So, inilik lang sa atin ng mga concerned na puting ahas
na nando doon mismo sa birthday ni Langka.